Chapter 14. What are you two doing here? Sigaw ni Tyrone sa mga kaibigan niya. Nagpipigil naman ng tawa ang mga ito dahil alam nilang nabitin ang kaibigan nila. Nahihiya naman si Zarina na tinakpan ang dibdib niya. Kinuha ni Tyrone ang damit niya at isinuot iyon kay Zarina. Nabuibwaiset sa panggugulo ng mga kaibigan niya. Bakit ba ngayon pa sila pumunta rito? Tandang padamdam. Magbihis ka na, utos ni Tyrone kay Zarina. Nakayukong umahan ng pool si Zarina saka siya umalis. Mga abala kayo inis na saad ni Tyrone sa mga kaibigan niya saka siya umahan. Hindi ka namin mahanap sa loob ng bahay mo kaya dito kami nagpunta. Hindi naman namin alam na may kababalaghan palang nangyayari rito. Gusto mong ituloy? Aalis na lang kami. Nang aasar na saad ni Matthew. Kung tahimik na lang sana kayong umalis nang makita nyo kami. Naiinis pa rin niyang sagot. Ay may nabitin, pang-aasar pa ng mga kaibigan niya saka nagtawanan ang mga ito. Palihim na makikipagkita si Zarina kay Jean, ang sekretar ni Natalia. Marami siyang gustong malaman tungkol kay Natalia at kung may alan ba ito sa mga katiwalian ni Natalia sa kumpanya. May tiyagang naghihintay si Zarina sa isang coffee shop. 20 minutes na siyang naghihintay pero wala pa rin ito kaya panay ang tingin niya sa entrance. Malapit niya nang maubos ang kapeng in-order niya. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zarina, aalis na lang sana siya dahil mukhang wala namang patutunguhan ang paghihintay niya nang biglang dumating ang secretary ni Natalia. Pasensya na po Ma'am Zarina kung naghintay kayo. Marami po kasing pinagawa sa akin si Ma'am Natalia. Wika nito saka siya naupo sa upuan na nasa harapan ni Zarina. Umorder na muna ng kape at dessert si Zarina para kay Jean bago niya ito kinausap. Para saan po ba ang pagkikita natin na to at bakit hindi po pwedeng malaman ni Ma'am Natalia? Nagtatakang tanong ni Jean. Maging si Zarina ay kinakabahan pero kailangan niyang maging malakas at matatag para malaman ang kasamaan ng stepmom niya. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng mga ginagawa ni Tita Natalia. Jean, gusto ko sanang makipagtulungan ka sa akin. Gusto ko sanang i-report mo sa akin kapag may mga ginagawa si Tita Natalia na hindi maganda sa kumpanya. Baka may alam ka sa mga nawawalang funds. Hindi pa malaki ang nawawala pero hindi magtatagal siguradong mauunti-unti nila yun. Biglang napalingon si Jean sa paligid niya dahil baka may makakita sa kanya na nakipagkita siya kay Zarina. Ma'am Zarina, pasensya na po kayo pero ayaw ko pong mawalan ng trabaho. Ako lang po ang inaasahan ng pamilya ko, naiintindihan ko. Gusto ko lang malaman kung may nalalaman ka kay Tita Natalia baka sakaling may alam ka sa mga sekreto niya. Hindi kaagad sumagot ang secretary ni Natalia, iniisip pa nito kung may mga katiwalian bang ginawa ang boss niya. Umiling naman siya bilang sagot. Wala po akong alam ma'am, ginagawa ko lang po ang mga iniuutos niya sa akin. Ang palagi po kasing kasama ni Ma'am Natalia ay si Manager Cruz. Silang dalawa po ang palaging magkausap. Pasensya na po Ma'am Zarina pero wala po talaga akong alam. Nakayukong wika ni Jean. Napabuntong hininga na lang si Zarina. Kung si Manager Cruz naman ang kakausapin niya siguradong wala itong sasabihin at siguradong magsusumbong ito kay Natalia. Pero kung sakali mang may malaman ka o ay marinig ka, nakikiusap ako Jean sabihin mo kaagad sa akin. Kapag bumagsak ang kumpanya lahat tayo sabay-sabay na lulubog. Alam kong may ipinapatayo siyang business na nakapangalan sa kanya at kung sakali mang siya ang dahilan kung bakit nawawala ng funds ang kumpanya, I'm sure lulubog tayong lahat. Pakiusap niya. Tumango naman si Jean bilang sagot. Nang matapos makausap ni Zarina ang secretary ni Natalia ay umalis na rin siya. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Mag-isa lang siyang kumikilos kaya walang kasiguraduhan kung may mangyayari ba sa ginagawa niya. Sumakay na siya ng taxi pabalik ng kumpanya. Samantala naman, kunot noong tiningnan ni Natalia si Manager Cruz. Sigurado ka sa sinasabi mo? Nagpunta ng presinto si Zarina para ipabukas ang kaso sa aksidenteng nangyari sa kanila ng mami niya. Tanong niya, 5 taon na ang nakalipas, akala niya ay tapos na yun tapos malalaman niyang gustong buksan ni Zarina ang kaso. Ganon na nga, nakausap ko si Officer Fernando. Ang sabi niya ay nakita niya si Zarina na pinuntahan si Chief Romero at pinapabuksan ang kaso sa aksidenteng nangyari. Napailing-iling si Natalia, hindi na dapat mabuksan ang tungkol sa kaso na yan. Matagal nang tapos ang kaso at matagal na rin yung close.
Ano ba talaga ang pinaplano ni Zarina? Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Hindi ko na dapat siya hinayaan na nakalabas ng hospital noon. Akala ko ay nakuha ko na ang loob niya pero hindi pa pala, may iba pala siyang pinaplano. Seryosong saad ni Natalia saka siya naupo sa sofa. Hindi niya alam kung saan ba nakukuha ni Zarina ang lakas ng loob para kalabanan siya. Pinag-cruise ni Natalia ang mga binti niya. Hindi niya hahayaan na si Zarina ang sisira sa lahat ng plano niya. Anong plano mo? Tanong ni Manager Cruz. Bantayan mo ang bawat galaw niya. Kausapin mo rin si Officer Fernando na huwag silang mag-iimbestiga sa kaso. Kung kaya mo ring kausapin o bayaran na lang si Chief Romero ay gawin mo. Wala akong pakialam kung buksan nila ang kaso pero siguraduhin mo na wala silang gagawin, hindi siya mag-iimbestiga. Ipapamuko lang nila kay Zarina na binuksan nga nila pero wala silang gagawin. Maautoridad na utos ni Natalia na ikinatango ni Manager Cruz. Napapangisi at napapailing na lang si Natalia. Marami na siyang sakripisyo at hindi niya hahayaan na mapupunta lang ang lahat ng yun sa wala. Nang mag-uwian na ay bumaba na ng kumpanya si Zarina para sa entrance niya na lang hihintayin si Tyrone. Nang sa ganon ay hindi na ito pumunta sa office nila. Ngumingiti na lang siya sa mga empleyadong nakakakilala sa kanya kapag binabati siya ng mga ito. Muling tiningnan ni Zarina ang relo niya pero hanggang ngayon ay wala pa rin si Tyrone. Late na naman ba siya? Mahina niyang usual sa sarili niya. Habang naghihintay siya ay may humawak sa kamay niya. Tiningala niya ito para tingnan, akala niya ay si Tyrone pero si Austin ang lalaking humawak sa karne niya. Inalis kaagad ni Zarina ang kamay ni Austin na nakahawak sa kanya ito tinalikuran pero sinundan siya ni Austin. Galit ka pa rin ba talaga sa akin? Zarina, hindi mo ba ako kayang patawarin? Inamin ko na sa iyo ang pagkakamaling nagawa ko, pinagsisisihan ko na rin yun kaya ano pa bang kailangan kong gawin? Nakikiusap na saad ni Austin. Napahinto sa paglalakad si Zarina nang harangan ni Austin ang dinaraanan niya. Napapabuntong hininga na lang si Zarina. Akala niya ay nilubayan na siya ni Austin dahil ilang linggo niya na itong hindi nakikita. Kasal na ako Austin so please, huwag mo na akong guluhin. Tanging saad ni Zarina at akma na naman sanang aalis ng harangan siya ni Austin. Alam ko naman na wala kang nararamdaman para kay Tyrone. Pinakasalan mo lang naman siya dahil gusto mong makapaghiganti sa amin ni Natalie. You won, nakapaghiganti ka na kaya pwede bang bumalik ka na lang sa akin? File a divorce and marry me. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko, natukso lang ako. Blankong tiningnan ni Zarina si Austin. Napapailing na lang siya, masaya siya na makita itong miserable at kulang pa yun para sa kanya. Good for you kung pinagsisisihan mo na pero kahit anong gawin mo, kahit magmakaawa at lumuhad ka pa sa akin araw-araw hindi ko hihiwalayan si Tyrone. Bagsak ang balikat ni Austin dahil sa sinabi ni Zarina. Hindi niya akalain na magiging ganito katigas si Zarina dahil nakilala niya itong mahina, madaling maloko at mabilis magpatawad. Lalampasan na sana ni Zarina si Austin dahil natahimik ito ng ilang segundo nang hawakan siya nito sa braso. Do you like him now? Seryosong tanong ni Austin. Hindi kaagad nakasagot si Zarina, ano nga bang nararamdaman niya para kay Austin ngayon? Hindi niya alam, naguguluhan pa rin siya pero hindi niya maintindihan kung bakit sumasagot siya sa mga halik ni Tyrone. Gusto mo na ba si Tyrone? Mahal mo na ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Austin. Akala niya ay magiging okay lang sa kanya kapag naghiwalay sila ni Zarina pero habang lumilipas ang araw, na-realize niyang mahal niya si Zarina at nasasaktan na siya dahil naangkin na ito ng ibang lalaki. Lumunok naman muna si Zarina, nakahawak pa rin si Austin sa braso ni Zarina at hindi nila nakikita ang mukha ng isa't isa. Lingid naman sa kaalaman nila, kanina pa nakikinig si Tyrone ganun din si Natalie. Oo, kung meron man naging maganda sa desisyon ko, yun ay ang pinakasalan ko si Tyrone. He is the most caring man I've ever met. Marami na siyang ginawa sa akin na kahit kailan hindi mo nagawa. Wala kang bayag, Austin. Ikaw ang inaasahan kong magiging sandalan ko pero magagawa pala yun ng ibang lalaking hindi ko palubos na kilala kaya nakikiusap ako lubayan mo na ako, huwag mo na akong guguluhin dahil nasa ibang lalaki na ang paningin at atensyon ko. Seryoso niyang sagot. Tila ba mga patalim na sumak, sak sa dibdib ni Austin ang mga sinabi ni Zarina.
Masyadong masakit, hindi niya akalain na masasaktan siya ng ganito. May pakialam lang siya sa'yo dahil may kailangan siya. Hindi ka niya mamahalin, pagsisisihan mo ito sa huli Zarina. Wala kang mapapala sa kanya. Tipid lang nang umiti si Zarina. 3 taon kitang minahal, may napala ba ako sa'yo? Balik na wika ni Zarina. Nilapitan naman na ni Tyrone si Zarina at inalis ang kamay ni Austin na nakahawak pa sa braso ni Zarina. Tiningala ni Zarina si Tyrone pero mabilis niya ring iniwas ang paningin niya. Hilaw namang natawa si Natalie, hindi niya akalain na hahabulin pa ni Austin si Zarina kahit na halos 1 buwan ng kasal si Tyrone at Zarina. Let's go home, ani ni Tyrone sa kanya tiningnan si Austin. Leave her alone, huwag mo na siyang guguluhin pa dahil sa hospital na ang bagsak mo kapag hinawakan mo pa ang asawa ko. May diin niyang saad sa kanya hinayla si Zarina hanggang sa makasakay sila sa sasakyan. Napatingin naman si Austin kay Natalie nang lumapit ito sa kanya. Nanggagalaiti sa galit at matatalim ang mga tingin ni Natalie sa kanya. Napayuko si Austin, malakas naman siyang sinampal ni Natalie. Ang akala ko minahal mo ako, akala ko mas mahal mo ako kesa kay Natalie pero walang hiya ka, ginamit mo lang pala ako para sa pansarili mong kasiyahan. Katawan ko lang pala ang gusto mo. Ang tanga ko naman dahil naniwala ako sa'yo. Galit niyang sigaw, walang masabi si Austin dahil hindi niya naman itatanggi ang lahat ng kasalanan niya. I am so sorry, Natalie, iyon lang ang tangi niyang nasabi. Walang hiya ka talaga, Austin. Muling sinampal ni Natalie si Austin pero nanatiling nakayuko ito. Isinusumpa kung hindi ka magiging masaya, tandaan mo yan. May diin pa niyang wika sa kanya ito iniwan. Samantala naman, nakauwi na si Zarina at Tyrone. Pareho silang tahimik, dumiretso na si Zarina sa kwarto niya habang nakasunod naman ang paningin ni Tyrone sa kanya. Iniisip ni Zarina kung narinig ba ni Tyrone ang mga sinabi niya kanina. Siya ang nagsabi na no feelings involved sa kasunduan nilang dalawa. Napapahilamos na lang si Zarina sa mukha niya saka siya sumabsob sa unan niya at sumigaw doon. Nang matapos silang mag-dinner ay nakaupo na silang dalawa sa sofa. Sa tuwing may mga inuuwi silang trabaho ay dun sila gumagawa. Pareho pa rin silang tahimik at hindi makapag-concentrate si Zarina sa ginagawa niya dahil may gusto siyang sabihin kay Tyrone pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Napatikhim na lang siya para makuha ang atensyon nito pero nanatiling nakafocus ang paningin ni Tyrone sa laptop niya. Siya nga pala, narinig mo ba yung sinabi ko kay Austin kanina? Tanong niya. Nakuha niya naman na ang atensyon ni Tyrone nang tingnan siya nito. Alin dun? Blankong sagot ni Tyrone. Gusto ko lang linawin na, sinabi ko lang kay Austin na may gusto ako sa'yo para tigilan niya na ako. Wala naman talaga akong, gusto mo ng wine. Pagpuputol ni Tyrone sa sinasabi ni Zarina. Ha! Naguguluhan na sagot ni Zarina. Tumayo naman na si Tyrone sa kasyananguan ng alak at 2 baso para sa kanilang dalawa. Nilagyan niya ang mga ito at ibinigay ang isa kay Zarina. Naguguluhan naman itong kinuha ni Zarina. Wala akong pakialam kung anong pinag-usapan nyo. Hindi ako interesado. Blankong saad ni Tyrone. Napatango na lang si Zarina. Nang inumin ni Tyrone ang alak ay ininom na rin ni Zarina ang kanya. Napapaisip siya kung para saan ba ang pag-inom nila ng alak ngayon. Kinakabahan na naman siya dahil baka maulit yung nangyari sa pool, hindi sila lasing pero iba ang nagawa nila. Napasapaw na lang si Zarina sa noo niya. Kumusta na nga pala ang daddy mo? Tanong ni Tyrone. Hain ko alam kung nakalabas na ba siya ng hospital pero nung huli kong bisita sa kanya, okay naman siya. Nag-aalala ako para sa kalusugan niya dahil lalo siyang pumapayat. Sa tingin mo ba may kinalaman yun sa stepmom mo? Umaasa si Zarina na walang ginagawa ang stepmom niya sa kanyang ama. Sana nga lang ay may sakit lang ito dahilan kung bakit bumaba ang kilo nito pero iba ang pakiramdam niya. Nagbanggaan ang ngipin ni Zarina at tila ba natatakot na naman siya dahil naalala niya ang nangyari sa kanya noon sa mental hospital, pinapalitan ang mga gamot niya. Zarina, are you okay? Tanong ni Tyrone dahil natahimik na si Zarina. Tulala namang tiningnan ni Zarina si Tyrone. Natatakot lang ako na gawin ni Tita Natalia ang ginawa niya sa akin noon. Galit ako kay Daddy, marami siyang pagkukulang sa akin pero nag-aalala pa rin ako para sa kanya. Paano kung umabot na sa sukdulan ang kasamaan ni Tita Natalia? Paano kung may gawin din siya kay Daddy?
Paano kung pinapalitan ni Tita Natalia ang mga vitamins ni Daddy gaya ng ginawa niya sa akin noon sa mental hospital? Pinapainom niya ako ng mga gamot para hindi na ako bumalik sa katinuan, maswerte lang ako dahil napansin ko yon. Tinitigan lang ni Tyrone si Zarina, sa tuwing nagkwekwento ito tungkol sa buhay niya. Hindi akalain ni Tyrone na maraming beses na palang pinagtatangkaan ang buhay ni Zarina sa loob mismo ng pamamahay nila at ng mga taong nasa paligid niya. Awa ang nararamdaman niya para kay Zarina. Hindi na siya magtataka kung bakit naging matigas at bato ang puso nito. Napapailing na lang si Tyrone sa tuwing napapadako ang tingin niya sa mga labi ni Zarina. Habang nagkwekwento si Zarina tungkol sa buhay niya ay umiinom din siya ng alak. Nakikinig lang naman sa kanya si Tyrone. Namumula na rin ang mga pisngi ni Zarina dahil marami na siyang naiinom habang matino pa rin si Tyrone. I was once a princess but now I'm like Cinderella, hindi pa makakaalis sa pang-aabuso kung walang prinsipeng sesegib. Natatawa niyang saad habang hawak-hawak niya ang alak na nanatiling nakatitig pa rin si Tyrone sa kanya. Pinapakinggan niya lang ang lahat ng kwento ni Zarina. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zarina sa kanya. Sinukli ang buhok niya gamit ang mga daliri niya pero lalo lang itong nagugulo. Matamis nang initian ni Zarina si Tyrone nang magsalubong ang mga tingin nila. Thank you for being my prince, Tyrone, kahit na alam kong panandalian lang ang lahat ng to. Sana makabawi man lang ako sayo, maibalik ko man lang ang mga kabutihan. Ani pa niya saka siya napahilamo sa mukha niya. Gulo-gulo na ang buhok ni Zarina at humaharang na ito sa mukha niya. Binitiwan ni Zarina ang hawak niyang alak sa kanya. Sinubukang itali ang buhok niya pero wala siyang panali kaya tumayo si Tyrone at naghanap ng pwede niyang panali. Nang makakita siya ng rubber band ay lumapit siya kay Zarina at hinawakan ang buhok nito. Ako na ang magtatali sa buhok ko, wika ni Zarina at akma sanang kukunin ang rubber band kay Tyrone nang hindi ito ibigay ni Tyrone. Lasing ka na, ako na ang magtatali sa buhok mo. Anas niya, tumawa lang naman si Zarina pero hinayaan niya na si Tyrone na itali ang buhok niya. Sino ang lasing? Baka ikaw ang lasing. Wika pa nito pero kukurap-kurap na ang mga mata niya. Napatitig si Tyrone sa batok ni Zarina nang maitali niya na ang mga buhok nito. Napalunok na lang siya, wala namang ginagawa si Zarina pero tila ba naaakit siya nito. Dahil mababa lang ang alcohol tolerance ni Zarina ay bumagsak na ito sa dibdib ni Tyrone. Tiningnan ni Tyrone ang mukha ni Zarina at nakapikit na ang mga mata nito. Iniisip ni Tyrone kung ano bang naging buhay ni Zarina sa mga nakalipas na taon. Ilang beses na bang natakasan ni Zarina si kamatayan. Ikanawit ni Tyrone ang mga bangs ni Zarina sa likod ng tenga nito kaya mas malinaw niya nang nakikita ang maamong mukha ni Zarina. Alam niyang mahina rin si Zarina pero pinipilit niyang maging malakas. Napabuntong hininga na lang si Tyrone sa kanya. Hinaplos ang pisngi ni Zarina. Saan ba kita nakita? Hindi ko alam kung bakit pamilyar ka. Mahina niyang saad. Nang mapadako ang mga mata niya sa labi ni Zarina ay dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ni Zarina. 1 inches na lang ang layo ng labi niya sa labi ni Zarina nang tila ba natauhan si Tyrone sa ginagawa niya. Inilayo niya na ang mukha niya sa mukha ni Zarina, natatawa at napapailing na lang siya sa sarili niya. Mukhang nawiwili na siyang halikan ng malambot na labi ni Zarina. Akala niya ba ay wala siyang panahon para sa katulad ni Zarina na single mom pero bakit kabaliktaran ang ipinapakita niya sa bawat kilos niya? Tas, you're making me crazy. Mahinang yuzel ni Tyrone sa kanya. Binuhat si Zarina para idala ito sa kwarto niya. Kinabukasan, napahawak si Zarina sa ulo niya nang magising siya. Daing siya nang kumirot ito. Inalala niya ang mga nangyari kagabi pero wala siyang ibang maalala kundi ang nag-uusap lang sila ni Tyrone. Pagkatapos nun ay blanko na lumabas na siya ng kwarto, pababa pa lang siya ng hagdan na aamuin niya na ang mabangong aroma ng niluluto ni Tyrone. Napapakamot na lang siya sa ulo niya dahil nahihiya na siya kay Tyrone. Ito na lang ang palaging nagluluto ng kakainin nila. Hi, good morning, nahihiyang saad ni Zarina nang makapasok siya sa kusina. Nilingan naman siya ni Tyrone sa kaitonanguan ng baso para lagyan ng kape na ginawa niya kanina. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya habang nilalagyan ng kape ang baso. Okay naman, medyo nahihilo pa sa alak pero okay naman. Pasensya ka na, marami ba akong nasabi sa'yo kagabi? Nahihiya pa rin niyang tanong.
Hindi siya mahilig mag-inom pero napapadalas ang pag-inom niya at nahihiya siya kay Tyrone. Uminom ka muna ng kape para mainaitan ang sikmura mo. Hindi naman matapang ang alak na ininom mo kagabi pero nalasing ka na doon. If you have low tolerance in alcohol, huwag kang inom ng hindi ako ang kasama mo, naiintindihan mo. Uminom naman muna si Zarina sa kape at napapikit na lang siya dahil ramdam niya ang paghagod ng init nito sa sikmura niya. Hindi naman ako mahilig mag-inom. Wala rin naman akong ibang kaibigan para makipag-inuman ako kung saan. Sagot niya, sinasabi ko lang sa'yo na huwag kang iinom kapag hindi mo ako kasama dahil hindi ka sigurado kung hindi ka ba tatanggap ng alak kapag binigyan ka. Seryosong, saad ni Tyrone, tumanggo na lang si Zarina at muling uminom ng kape. Ouch! Niya nang mapaso ang dila niya. Gusto mo rin bang paalalahanan kitang mag-ingat ka? Masungit na wika ni Tyrone kaya napapakunot ng noo si Zarina kung may nagawa ba siya kay Tyrone kagabi para magalit ito. Naipilig na lang niya ang ulo niya dahil wala naman siyang maalala. Nang makapaggayak na silang dalawa ay pumasok na sila sa mga kumpanya ng mga pamilya nila. Hi Dad, masayang bati ni Zarina sa kanyang ama nang makasalubong niya ito. Nakalabas na pala kayo ng hospital, hindi ko alam. Anas niya, seryoso naman ang mukha ng kanyang ama. Sumunod ka sa office ko, seryoso nitong saad. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Zarina pero sumunod pa rin siya sa kanyang ama. Masaya siyang okay na ulit ang pakiramdam nito pero pansin pa rin niya ang pagbawas ng timbang nito. Sana lang ay dahil lang sa sakit niyo pero kapag nalaman kong may ginagawa si Tita Natalia sa inyo, I'm sorry Dad kung hindi ko na siya magawang respetuhin. Anas niya sa isip niya. Nang makapasok na siya sa office ng kanyang ama ay isinarado niya ang pintuan saka siya tumayo sa harap ng kanyang ama. Salubong ang mga kilay nito kahit na maaga pa lang. May nangyari ba, Dad? Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo to Zarina. Ipipilit mo pa rin ba ang gusto mo? Paniniwalaan mo pa rin ba ang parte lang ng hallucinations mo? Why are you doing this to our family? Akala ko ba ay tapos na? Nang pakasalan mo si Tyrone, hinayaan kita, ibinigay ko sa'yo ang gusto mo. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Galit na saad sa kanya ng kanyang ama. Napakunot ng noo si Zarina, naguguluhan siya sa sinasabi ng kanyang ama. Mauuna muna ba ang galit nito bago sabihin kung anong ginawa ni Zarina? Ano bang nagawa ko, Dad? Magalang pa rin niyang tanong. Your Tita Natalia told me na gusto mong buksan ang kaso tungkol sa nangyari 5 years ago. Ano pa bang gusto mong malaman? Naghahanap ka pa rin ba ng masisisi mo sa pagkamatay ng mami mo? It's been 5 years, akala ko ba ay okay ka na? Akala ko ba ay nakalimutan mo na? Hindi pa ba malinaw sa'yo na aksidente lang ang nangyari? Hilaw na natawa si Zarina. Hindi na siya magtataka kung paano nalaman ng stepmom niya ang tungkol sa pagpapabukas niya sa kaso. Alam niyang may taong nakamasid sa bawat kilos niya. Napayuko naman si Zarina saka siya bumantong hininga bago muling sinalubong ang matatalim na tingin sa kanya ng kanyang ama. Do you still want to believe na aksidente lang ang nangyari? 5 taon na nga ang nakalipas Dad pero hanggang ngayon hindi natin nabibigyan ng hustisya si Mommy. Hindi nahuli ang driver ng truck dahil ipinasarado niyo kaagad ang kaso. Walang gustong maniwala sa akin dahil ba lumipas muna ang 1 taon bago ko naalala ang nangyari sa aksidente. Napahilot na lang si Mateo sa sentido niya. Nag-aalala siyang bumalik na naman sa dati ang kalagayan ng anak niya at naaawa na rin siya dito. Ayaw niya na ring ibalik ito sa hospital para magpagaling. You need to see your psychiatrist, Zarina. Ayaw kong makipagtalo sa'yo kung sarado lang ang isip mo. Kalmadong wika ni Mateo. Hilaw namang tumawa si Zarina. Isip ko ba talaga ang sarado o ang isip niyo? Zarina, enough. You won't have peace of mind if you don't move on. Kalimutan mo na yun dahil walang katotohanan ang mga hallucinations mo lang. Napayuko si Zarina saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Kahit anong gawin niya, walang maniniwala sa kanya. Sarili niya lang ang kakampi niya. I'm glad that you're okay, Dad. Excuse me, pinili niyang huwag na lang patulan ng kanyang ama dahil walang katapusan na pagtatalo ang mangyayari sa kanila kapag pipilitin niya ang kanyang ama na paniwalaan siya. Tumalikod na siya pero muling nagsalita ang kanyang ama. I'm begging you, Zarina. Please move on, pinapahirapan at sinasaktan mo lang ang sarili mo.
Let your mom rest in peace. Anak, nasasaktan din ako lalo na kapag nakikita kitang nahihirapan. Natawa na lang si Zarina. Nasasaktan kayo kapag nakikita niyo akong nasasaktan. Sa mga nakalipas na mga taon na ikinulong ako ni Tita Natalia, sa mga pananakit niya, sa mga paninigaw niya sa akin. May ginawa ba kayo, Dad? Nagpanggap kayong bingi at bulag at hinayaan niyo si Tita Natalia na gawin ang lahat ng gusto niya. Hindi na ako magtataka kung balang araw ako naman ang papatayin niya at kapag dumating ang araw na yun, sana hindi kayo magsisi na hindi niyo ako pinaniwalaan. Blankong saad ni Zarina, hindi niya na rin hinarap ang kanyang ama. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na rin siya. Napabuga ng hangin si Zarina nang makalabas siya sa office ng kanyang ama. Pinagdududahan niya na rin ang sarili, hindi niya na alam kung ano ang totoo sa hindi. Ipinilig ni Zarina ang ulo niya, paniniwalaan pa rin niya kung anong nakita niya. Kinausap ka ng daddy mo. What are you doing here? Tanong ni Natalia nang maabutin niya si Zarina. Hindi na lang sana papansinin ni Zarina ang stepmom niya nang magsalita ito. Alam ko kung anong ginagawa mo. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo, Zarina, at sa gagawin mo lalo lang lalayo ang loob sayo ng daddy mo. Huwag mo nang hintayin na itakwil ka pa niya, saad ni Natalia. Hindi na sumagot si Zarina sa kanya dahil umalis na ito. Napangisi naman si Natalia habang sinusundan niya ng tingin si Zarina. Hindi pa ipinapanganak ang taong makakapagpabagsak sa akin. Kung sa tingin mo hahayaan kitang magtagumpay ka, nagkakamali ka. Wala akong pakialam kung si Tyrone Fuentes ang nasa likod mo. Mahinang yuzel ni Natalia bago siya pumasok sa office ni Mateo. Papunta na sana si Zarina sa production room nang makaramdam siya ng hilo. Napahawak siya sa ulo niya, umiikot na ang paningin niya at sisandal sana siya sa pader sa pag-aakalang malapit lang ito sa kanya pero nawalan siya ng balanse dahilan para bumagsak siya sa sahig. Zarina! Sigaw ni Owen nang makita niya si Zarina. Mabilis niyang nilapitan si Zarina at inalalayan itong tumayo. Ayos ka lang. Anong nangyari? Tanong ni Owen. Mariing ipinikit ni Zarina ang mga mata niya. Sigurado siyang hindi ito dahil sa alak na ininom niya kagabi. Ay dadala na muna kita sa klinik para siguradong magiging okay ka. Ani ni Owen at inalalayan nang maglakad si Zarina hanggang sa makarating sila sa klinik. Chinek naman kaagad ng nurse ang BP ni Zarina at ang pulso niya. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Tanong ni Owen. Kinapa ni Owen ang noo ni Zarina para malaman kung mainit ba ito pero hindi naman. Nakita na ni Natalie ang lahat kaya kinuhanan niya ng picture ang mga ito saka siya napangisi. Kung hindi kita makukuha Owen, si Tyrone na lang ulit. Sisirain ko si Zarina sa kanya at sisiguraduhin kong pagsisisihan ni Tyrone na siya ang pinili niya. Mahinang saad ni Natalie saka siya umalis. Kunot noong tiningnan ni Tyrone si Natalie, nasa loob na ito ng office niya at nakangiti sa kanya. Ipinakita kaagad ni Natalie ang picture ni Owen at ni Zarina. Nang samahan ni Owen si Zarina sa klinik ay nakahawak siya sa bewang ni Zarina. Nakita niya na rin ang picture ng mga ito na magkasama sa klinik at malapit sa isa't isa. Blanko lang naman itong tiningnan ni Tyrone pero kumukulo na ang dugo niya. Kasal na kayong dalawa pero si Owen ang palagi niyang kasama sa kumpanya. Kung nandun ka lang din sana, araw-araw mo silang makikita na magkasama at nag-uusap. Close na sila sa isa't isa diba? Alam ko kung anong nararamdaman mo, pareho lang tayo. Siguro naman ay pagsisisihan mong pinakasalan mo pa si Zarina at siya ang pinili mo over me. Ani ni Natalie. Tinaasan ni Tyrone ng kilay si Natalie saka siyang umisi. Tumigil ka na Natalie, kung sa tingin mo masasaktan ako sa ipinakita mo, wala akong pakialam dyan. Tigilan mo na ang paninira kay Zarina dahil hindi mo siya masisira sa akin. You want to seduce Owen pero dahil naaagaw na naman ni Zarina ang atensyon ng lalaking gusto mo, sa akin ka naman lalapit, for what? Si Zarina lang ang paniniwalaan ko at hindi ikaw. Zarina is my wife and you're just my sister-in-law who are trying to ruin us. Live, Natalie? Seryosong saad ni Tyrone sa kanya ibinalik sa laptop niya ang atensyon niya. Napangitngit naman sa inis ang mga ngipin ni Natalie. Seryosong ipinapaliwanag ni Tyrone ang presentation na ginawa nilang dalawa ni Zarina pero hindi niya maiwasan na hindi mawala sa focus sa tuwing napapatingin siya kay Owen.
Kasama nila ito sa meeting at napapaigting ng panga si Tyrone sa tuwing naaalala niya ang mga picture na ipinakita ni Natalie sa kanya kanina. Nang matapos ang presentation niya ay sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga board of directors nila. Palihim naman na napapangiti si chairman dahil unti-unti nang natututo si Tyrone. Napapataas lang naman ng kilay si Owen habang nilalaro niya ang mga daliri niya. Ipinapakita niya kay Tyrone na hindi siya interesado sa mga sinasabi nito. Nang matapos ang meeting nila ay nilapitan ni chairman si Tyrone at tinapik ito sa balikat. Napapangisi at napapailing naman si Owen pero hindi niya maiwasang hindi minus dahil alam niyang ginagawa na ni Tyrone ang lahat para mapalapit sa lolo nila. Aalis na sana si Owen nang tawagin siya ni Tyrone. "Can we talk?" Seryosong saad ni Tyrone. Muling tumaas ang kilay ni Owen, ano naman sana ang pag-uusapan nilang dalawa. "What do you need? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na dahil wala akong oras para pakinggan ka." Ani ni Owen nang makalabas si chairman. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo na siyang guguluhin? Leave her alone, Owen." Malamig na wika ni Tyrone. Natawa naman si Owen, alam niya na kung anong sinasabi ng pinsan niya. "Gusto mong layuan ko siya. Paano ko gagawin yun kung kailangan kong pumunta sa kumpanya nila araw-araw?" Sa inis ni Tyrone ay kwenelyuhan niya si Owen. Alam niyang sinasadya ni Owen na galitin siya sa pamamagitan ni Zarina. "I said, leave her alone." May diin na saad ni Tyrone. Ngumisi lang naman si Owen at hindi alintana ang pagkakakwelyo sa kanya ni Tyrone. "Do you like her?" Tanong ni Owen dahil kung magalit si Tyrone sa kanya ay tila ba pagmamayari nito si Zarina. "Alam kong kasal kayong dalawa pero hindi ba, ikinasal lang naman kayo for business. You want to be the CEO of the Fuentes Corporation kaya mo pinakasalan si Zarina para makuha mo ang isang vote dahil shareholders din ang pamilya nila. Now, I am asking you, do you like her? Masyado kang apektado kapag nakikita mo kaming magkasama. Natatakot ka bang maaga ko siya sa'yo? What if, gawin ko ngayon? Hanggang saan aabot ang galit mo sa akin?" Malakas na suntok ang tumama sa panga ni Owen. Hindi pa nakontento si Tyrone, nilapitan niya si Owen at muli itong hinawakan sa kwelyo. Ngumisi lang naman si Owen pero malakas niya ring sinuntok si Tyrone. "Ano bang tingin mo sa mukha ko? Punching bag na pwede mo lang suntukin kung kailan mo gusto. Masyadong mainit ang ulo mo. Huwag mong ipahalata kung anong kahinaan mo. I like Zarina pero kung magagamit ko siya laban sa iyo, don't you dare to touch her, Owen. Wala kang alam sa kung anong pinagdadaanan niya. Oras na malaman ko na may ginawa ka sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka." Pagpuputol ni Tyrone sa sasabihin ni Owen. Lalo lang namang ngumisi si Owen. "Gaya ba ng ginawa mo kay Tanya noon?" "Shut up." Galit na saad ni Tyrone sa kanya malakas na itinulak si Owen. Seryoso naman na siyang tiningnan ni Owen, "Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kung gusto mo, bantayan mo 24/7 ang asawa mo kung ayaw mong lumalapit ako sa kanya pero dahil hindi mo yun magawa, mamatay ka sa kakaisip." May diin na saad ni Owen saka siya umalis. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Tyrone sa inis. Naikuyom niya ang kamao niya sa kanya inis na itinulak ang isang upuan. Hanggang ngayon pa rin ba ay siya ang sinisisi ni Owen sa nangyari kay Tanya? Walang may gusto sa nangyari kay Tanya dahil pareho silang nakidnap noon. Nagawang makatakas ni Tyrone para sana humingi ng tulong pero hindi nila inaasahan na maaabutan na nilang wala ng buhay ang babaeng pareho nilang minahal. Napahawak si Tyrone sa ulo niya, nahihirapan na rin siyang huminga. Nahihilo na naman siya, ito ang palaging nangyayari sa kanya sa tuwing naaalala niya ang kalagayan ni Tanya nang balikan nila ito. Wala siyang saplot at puro pasa ang buong katawan niya, halos hindi na rin makilala ang mukha niya dahil sa matinding pagbugbog na ginawa sa kanya. Napahawak si Tyrone sa leeg niya, hirap na siyang huminga. Namumula na ang buong mukha niya. Napaluhod na lang siya sa sahig pero hindi nagtagal ay tuluyan na siyang bumagsak. "Tyrone, Iho," tawag ni Melanie sa anak niya. Inilibot nito ang paningin niya sa buong conference room pero hindi niya makita ang anak niya. Wala rin naman ito sa office niya. Aalis na sana si Melanie nang makita niya ang paggalaw ng isang upuan kaya muli niyang inilibot ang paningin niya. "Tyrone, anak,
Nag-aalala niyang sigaw sa kanya ito nilapitan. Pulang-pula naman na ang mukha ni Tyrone. Tumawag na si Melanie nang makakatulong sa kanya para dalhin sa hospital ang anak niya. Idinala naman nila kaagad si Tyrone at chinek ang kalagayan nito. "I think he needs to see his psychiatrist," ani ni Melanie habang nakatingin siya sa anak niya. Nang malaman naman ni Zarina na idinala sa hospital si Tyrone ay mabilis siyang nagtungo dun para alamin ang kalagayan niya. Mabilis niyang tinanong sa front desk ang pangalan ni Tyrone at itinuro naman nila kung nasaan si Tyrone. Nagmamadali siyang makarating sa pwesto ni Tyrone pero nang makita niya si Melanie ay bahagya siyang yumuko. "Mrs. Fuentes," anas niya. Hindi pa rin siya sanay na tawagin itong mommy. "Kumusta po si Tyrone? Ano pong nangyari?" Magalang niyang tanong. Tiningnan naman ni Melanie ang anak niya na natutulog pa. "The doctor said that he's fine. Hindi ko alam kung anong nangyari habang nasa conference room siya. Hindi naman daw siya pinagalitan ni chairman, pinuri pa siya nito dahil sa maganda niyang presentation. Ang alam ko silang dalawa ni Owen ang naiwan sa conference room. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila kaya hindi ko alam kung bakit nahirapan na naman siyang huminga. Isa lang naman ang alam kong dahilan kung bakit nahihirapan siyang huminga minsan at nawawalan ng malay, naaalala niya yung trauma niya." Sagot ni Melanie. Napakunot naman ng noo si Zarina. "Tyrone has a trauma. Kaya ba naiintindihan siya ni Tyrone?" Gusto niya sanang magtanong pero alam niyang masyadong personal ang bagay na yun at siguradong ayaw din ni Tyrone na malaman ng iba ang tungkol doon. "Stay here, Zarina. Aasikasuhin ko lang ang hospital bills niya para kapag nagising siya ay makakauwi na rin siya kaagad." Tumanggo naman si Zarina bilang sagot. Naupo siya sa tabi ng kama ni Tyrone. Napapaisip siya kung anong meron sa nakaraan ni Tyrone. Hinaplos ni Zarina ang noo ni Tyrone pero nagulat siya nang hawakan iyon ni Tyrone. Kunot-noo siyang tiningnan ni Tyrone, namumula pa ang mga mata niya halatang kagigising lang niya. Nang makita ni Tyrone na nasa hospital siya ay mabilis siyang bumangon at inalis ang nakasaksak na IV drip sa kamay niya. "Hindi pa nauubos ang IV drip mo sa kakailangan mong magpahinga muna," ani ni Zarina pero tumayo na si Tyrone. "I'm fine, hindi ko kailangang magtagal dito. Let's go home," aniya at hinayla na si Zarina. Malalaki ang bawat hakbang ni Tyrone kaya halos tumakbo na si Zarina para lang hindi siya madapa. "Nasa hospital pa rin ang mommy mo at nagbabayad siya ng hospital bills mo. I'm sure babalikan niya tayo," saad ni Zarina habang tinatahak na nila ang daan palabas ng hospital. "Isang message ko na lang siya," tanging sagot ni Tyrone. Nang makalabas sila ng hospital ay tumawag kaagad ng taxi si Tyrone para makauwi na sila. "Kailangan ko pang bumalik sa kumpanya. Pinuntahan lang kita sa hospital dahil akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Bukas ka na bumalik." Seryoso at malamig na saad ni Tyrone. Hindi na nagsalita si Zarina dahil ramdam niyang hindi maganda ang mood ni Tyrone. Ano na naman bang nangyari? Ayaw pa naman ni Zarina na nasisigawan siya dahil takot ang nararamdaman niya. Tahimik na silang dalawa habang nasa biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay nila.